So, dentist day today. Dito kami sa Montreal. So, si Jose nandun sa nakasalang na siya sa cleaning tsaka x-ray kasi first visit ngayong year na to. Pero wala kaming babayaran. I-explain ko sa inyo mamaya kung bakit wala. Kaya hindi kami lumilipat na kami ng dentist dahil kami dito wala kaming kumbaga nilalabas na pera. Explain ko sa inyo mamaya. Kain tayo sa sa Food Basic. Sunday na ngayon eh. Nga pala may nakakalimutan akong ipaliwanag sa inyo kahapon. Galing tayo sa sa dentist. Kung paano kami walang binayaran. Paano nangyaring wala kaming binayaran sa dentist. I-explain ko sa inyo. Pasok lang tayo sa sasakyan. Medyo umaambon-ambon pa eh. Yan, pasok tayo. Okay. So, sensya na kayo kahapon kasi mabilisan lang dahil punta kami ng dentist, tas di malaman kung maglalaro ba si Sean ng basketball game niya kinabukasan na lang, ngayon na lang magko-Costco or so anong nangyari after ng dentist, pagkasalang ng halos 1 hour, diretso na kami sa Costco. Kasi hindi ko na na-explain sa inyo paano nangyari yun na wala kami binabayaran sa dentist. Nung dumating ako dito 2015, alam ko na kailangan namin magkaroon ng dentista. Karoon kami ng dentista para sa ngipin namin kasi nung nasa Singapore kami ganun din. At yun nga yung mga nakakausap naming Pilipino dito, ganun din yung yung sabi sa amin na kailangan namin magkaroon ng dentist para sa sa ngipin. Dentist siyempre sa na maghanap na kami. At hindi yan ipoprovide ng company. So dahil covered naman yun ng private insurance, medical insurance ng company. So ikaw na lang yung maghahanap ng dentist mo. So ang ginawa ko po at sasuggest ko rin sa inyo na gawin nyo rin po. Nagtanong po ako sa mga kababayan natin dito na Pilipino nung nasa Montreal pa kami. So nagtanong po ako sa kapitbahay namin Pilipino, kay Ate Nati, kay Cherry. Tapos nirekomenda nila kami sa dentist na yun. So ang gagawin mo, tatawag ka. Pag binigyan ka ng contact ng mga kaibigan mo ditong Pilipino or sino man pong kaibigan nyo, kontakin nyo po yon at humingi kayo ng appointment or kung tumatanggap ba sila ng pasyente. So tumawag po. Wala po akong idea na wala akong babayaran. Kasi yung mga kasamahan ko sa company, parang kasi dito usually 70% covered ng medical insurance. Tapos yung the remaining 30%, babayaran nyo po yun upfront sa clinic. So let's say po 100 po yung charge sa inyo, including everything na tax. Yung $70 covered ng medical insurance, $30 babayaran nyo po doon sa dentist. Ganun po yung sistema. Ngayon, yung nirekomenda po sa akin sa Montreal, sasabihin ko po sa inyo yung address mamaya. At kung interesado po kayong kontakin, bibigay ko po sa inyo yung contact number nila sa mga nasa Montreal po.
makakatipid po kayo doon dahil lalo na kung may medical insurance po ang company nyo, wala po kayong babayaran. So nangyari, so yun, so hindi na ako nagtanong na kasi 2015 yun nung kailangan kong magpalinis ng ngipin. So pagpunta ko doon, binigay ko lang yung insurance card ko, syempre x-ray, tapos check-up, tapos linis, tapos schedule ka na nun para maayos yung mga teeth mo kung may cavity ka man, kung may kailangan bunutin. So ganun po yung nangyari, no. Nung unang punta ko, wala akong hindi ako siningil. Kasi first time ko, no, hindi ako siningil. Basta yung private health insurance ko, kinuha lang nila yung information, tapos sila na yung nag-process. So ang galing, sabi ko. Tapos naririnig ko yung mga kasamahan ko sa work, sa ibang dentista nila, nagbabayad pa sila ng 30%. Kaya mula po noong 2015 hanggang ngayon, halos 9 years na, sa kanya pa rin po kami, kaming mag-asawa, siya pa rin yung dentist namin kasi kumbaga wala na kaming iniisip na bayarin. Di ba? Imagine niyo po kung magpapabunot kayo. Let's say lang po example, no, $500 ang bunot. So imagine niyo po yung 30% ng so $150 po babayaran niyo pa. So ang laki rin pong no, di ba, yung sa expenses niyo na biglaan, let's say nasira po yung teeth niyo tapos kailangan bunutin. So nagpa-root canal pa kami noon ni Mrs. 3 yata yung root canal ko eh. Pero wala po akong binayaran. So ano yung may sasuggest ko? Una, tanongin nyo po yung mga kasama nyo, kung mga kaibigan nyo po na Pilipino or meron man kayong kaibigan. Kasi usually po mga Filipino tsaka Asian. Syempre mas gusto natin yung makakapag-save tayo. Pag sa mga puti po kasi parang sa kanila, so mas hindi sila nahihirapan, okay lang magbayad sila. Pero tayo po, masyado tayong masinop tayo sa expenses. Gusto natin syempre yung wag na tayong magbayad. Tulad kung pwede rin naman na ang dentist na natin ang mag-aasikaso nun. So ginawa yung magtanong po kayo, baka may mga kakilala kayo na Pilipino na ganun din po yung sitwasyon, no, na hindi na nagbabayad sa dentist every time na pupunta sila. Pag wala po, gawin nyo po, tumawag kayo sa mga dental clinic. Kung na-try ko na po, no, pag mga puti, magbabayad ka ng 70%. Kung ano man po yung hindi covered ng medical insurance nyo, babayaran nyo. So ang suggestion ko po sa inyo, pumunta po kayo sa mga Asian clinic. Usually po mga Vietnamese. Sa Montreal wala akong nakitang mga Filipino pa na dentist. Pero usually po pagka Vietnamese, kasi po yung kaibigan namin, si auntie, Vietnamese din siya na dentist. Ganun din po, walang binabayaran na na extra or no na 30% or 20% na kailangan niyang bayaran dun sa total amount. Wala po siyang binayaran every time na napupunta siya sa clinic. So ganun po gawin niyo, punta kayo sa Vietnamese, magtanong kayo. Para po sa dentist namin sa Montreal, kung taga Montreal po kayo, ibibigay ko po sa inyo yung pangalan ng clinic, tapos tsaka yung address niya, para malay nyo malapit lang po kayo doon. Kami nga Ontario na kami, nagpupunta pa kami doon dahil nga wala na kami binabayaran. Tsaka usually cleaning naman yung amin, natapos na yung pag-ayos niya ng teeth namin, yung root canal, pagbunot. So every year, every 6 months, cleaning na lang po sa amin. Bibigay ko po sa inyo yung address. 565 Dicari Boulevard, Montreal po. Doon siya malapit sa sa Ducolage station, metro station.
yung di ko po tanda yung yung telephone number. So kung sino man po yung interesado, ibibigay po natin yung telephone number. Sa Montreal po ito. At tumawag po kayo, baka po nag-accept pa siya ng patient. At tumatanggap din sila ng walk-in kasi may mga nagwo-walk-in dun. At maganda po yung yung serbisyo niya. At saka kumbaga tingin ko hindi ka tatagain. Tapos yung sa akin, yung sa sitwasyon po namin na root canal kami, no. Nung that time yung insurance namin ay 1,500 per year. Root canal po mahal, di ba? Ang gagawin niya po, ipaplan niya yung yung root canal mo. Let's say ilang root canal yung gagawin sa teeth mo. Paplano niya yon. Tapos ipopostpone niya sa next year para ma-reset yung 1,500 o yung 1,500 na available balance para sa teeth maintenance ng teeth mo, cleaning and everything. So, po siya, kumbaga ayusin niya yung iaayon niya doon sa availability ng balance ng dental insurance niyo po. So, okay na okay po, at least makakatipid po. Kasi nakikita ko sa mga ibang vlogger, namumblema po sila, di ba? Yung iba nga po siguro wala pang private medical insurance, kaya po medyo namamahalan sa dental services. So kung gusto niyo pong makatipid, yun po, 565 Decarie Boulevard, si Dr. Nguyen, Doktora Nguyen po, siya po yung aming dentist, at 9 years na po, wala po kami binabayaran. Sana po nakatulong tong ating vlog sa inyo para makatipid po tayo sa dental services natin dito sa Canada. Maraming salamat po. God bless.